DMW or Department of Migrant Workers nagpaalala sa mga OFW na mag-ingat sa mga nag-aalok ng loan online. Lalo na kapag inaalok kayo ng pautang, na hihingan kayo ng paunang bayad or safety deposit or processing fee kuno. Pero paulit-ulit kayong hihingan dahil ang sasabihin nila ay maling number daw ang nadepositohan nyo. At paulit-ulit kayong hihingan ng pera. Ayon sa babalang inilabas ng Department of Migrant Workers o DMW, karaniwang nag-aalok ng emergency cash loan o malalaking investment ang mga online lending scam sa mga overseas Filipino workers o OFWs upang makapanloko. Mulit-muli ang paalala ng DMW Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program sa mga OFW patungkol sa mga lumalaganap na ganitong modus online. Sa modus na ito, mayroong mag-aalok ng pautang na may mababang interes at mabilis na ipoproseso gamit ang social media. Humihingi rin ito ng passport at bank account sa mga OFW para sa gagawing fund transfer at saka i-add sa isang Telegram group chat ng mga kasabwat na scammer ang mga kasaling miyembro. Ayon sa ahensya, hinihinga ng mga ito ang biktima ng 20% safety deposit bago i-release ang loan. Pagkatapos nito, upang magmukhang lehitimo, ay ipapakita sa biktima na maaari nang i-withdraw ang loan gamit ang one-time PIN o OTP na ibibigay ng scammer. Oras na subukan ng i-withdraw ang pera ay sasabihin ng mga scammer na mali ang na-input na bank account at kasalukuyan naka-hold ang pera. Upang ma-release umano ang loan, sisingilin ulit ang biktimang OFW ng karagdagang bayad na doble na ng naunang deposit fee. Ayon sa DMW, huwag maniwala sa mga ganitong klaseng modus at agad na i-report sa kanilang tanggapan ang mga katulad na insidente. Dagdag pa ng ahensya, huwag maniniwala sa mga natatanggap na email o mensahe na mga nagpapakilalang taga DMW. Dahil po ang objective nito ay manloko ng ating mga OFWs, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho na sa abroad at mayroon ng kita. Pinupuntirya ngayon ng mga online scammer ang mga overseas Filipino worker upang nakawan ng pera. Ayon kay Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia, nakakuha sila ng impormasyon sa Embahada ng Pilipinas sa Hong Kong hinggil sa mga Pilipinong nahuhulog sa ganitong klaseng panloloko. Kung saan ang binibiktima nito yung mga workers tulad ng mga domestic workers natin doon at ang sabi ay kapalit ng halaga ng pera ay pwede kayong ma-invite sa isang game na kung saan wala kayong gagawin. Aniya, tinatarget ng mga scammer ang mga overseas worker dahil sigurado ang mga ito na mayroong ibabayad mula sa mga naipong pera abroad. Dagdag pa ni Olalia, sa pamamagitan ng voluntaryong pagbibigay ng mga personal information online, gaya ng address, cellphone number at iba't ibang identification cards, malaki ang posibilidad na ma-access ng scammer ang bank account ng isang biktima. At maya-maya lang, malalaman mo meron ng nakuha na pera sa'yo without being aware kung ano yung transaction na yun, hindi naman ikaw mismo. Ayon sa ahensya, bukod sa information drive ay inaaksyonan din nila ang mga ganitong klaseng insidente kahit mahirap i-trace dahil ginagamitan ng mga fake account. Kaya naman patuloy na nakikipagtulungan ang DMW sa iba pang ahensya ng gobyerno upang mapatawan ng kaukulang kaso ang mga scammer. Titingnan natin kung Pilipino ba ito or foreigners, no? Kung Pilipino siya, pwede nating i-request sa ibang agency na tignan kung saan siya nakatira at nang sa ganon, baka pwedeng ma-blacklist natin. Patuloy naman ang pagpapaalala ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga kababayan nating nagtatrabaho abroad na huwag pumatol sa mga nakikitang lending offers online, lalo na kung hindi nagbibigay ang mga ito ng sapat na impormasyon. May mga video din tungkol dito na katulad sa ginagawa nilang estilo na nakapambiktima na ng maraming OFW. Maging paalala at babala ito sa lahat. Napilitan po akong gumawa ng video ngayon. Actually, matagal ko na sanang dapat ginawa to Kaso lang, marami kasi ngayon under sa community namin, under sa grupo namin, na marami po siyang nai-scam. Uso ngayon to sa scam. So, awareness po ito ngayon sa mga
business partners ko na OFW. Okay? So, ginawa ko po tong video na to para po sa inyo. And kung may kaibigan kang OFW, pwede mo rin i-share sa kanya para awareness na rin, para maiwasan po silang ma-scam. Kasi usong-uso po to ngayon nangyayari sa online. Okay? Ito ho, based po to sa mga experiences ng mga OFW business partners ko na nagre-report sa akin, nagsusumbong na na-scam sila ng ganito, ganyan, ganyan. Okay, so ano ba yan? Ano ba yan, sir? Ano ba yan yung uso na yun ng mga scammer or nang i-scam? Okay, pag-usapan natin yung unang-una, yung nakikita nyo po na online loan. Okay, ganito yan. Ganito po yan, ano? Sa online loan ho, grabe, ang dami po dito nadali na OFW. Okay, example na lang, isa kong OFW business partners. Nag-loan siya ng 120,000. Maglo-loan ng 120,000 kasi nga walang pera eh. Tama ba? So since wala kang pera, ikaw maglo-loan, siyempre ikaw yung nangangailangan ng pera. Tama ba? So since gustong-gusto niya magkaroon ng 120,000 para maka-loan, ang diskarte po ng mga ano dyan, ng mga nakakausap na ng mga scammers sa, kunwari maglo-loan ka sa kanila, kailangan mo muna para may processing fee kang babayaran. Siya po nagbayad almost mga 30,000 yung binayad niya eh. Nagbayad siya ng 30,000 para daw makuha niya yung loan niya na 120,000. Kalukuhan po yan. Okay? Ganito po yan. Kung ikaw po ay mag-loan, okay? Example, mag-loan ka sa isang bangko, mag-loan ka sa isang legit na mga nagpapautang talaga. Okay? Example, nag-loan ka ng 100,000. Kung ano man yung mga hidden agenda nila doon ng mga charges. Okay? Tandaan mo to ha. Doon na nila yan ibabawas sa niloan mo na 100,000. Wala ka dapat ilalabas na pera. Kapag ang isang nagpapaloan, no, nagpalabas ng pera sa'yo at naglabas ka ng pera, automatic yan. Takbuhan mo na. Scammer yan. Yan po ang uso-usong mga nai-scam ngayon. Tandaan mo ha, kapag ikaw ay nag-loan at nanghingi sa'yo ng pera na may babayaran ka, puno, nako, mag-ingat ka na po doon. Scammer po yan. Okay? Tandaan mo yan. Pag nag-loan ka man, saan ka maglo-loan, wala kang ilalabas na pera dapat. Kasi kung may charges man sila, ibabawas na nila doon sa pera na ilo-loan mo. Alright. Number 2, na maraming na-scam na din. Ito yung ano, ito yung kunwari, may mga gumagamit na mga professional sila, kuno, na mga doctors, attorneys, nurses, mga Navy, US Navy, ganon. Basta mga professional sila, gumagamit sila ng ganong mga diskarte nila. Actually, mga dummy account yun. Ginagawa nila, nagipagkaibigan muna sila sa OFW. Nagipagkaibigan sila, kinukuha nila yung loob, ganyan, daming diskarte. Kasi gwapo sila, pogi, ganun. Siyempre, pag OFW, siyempre, halos wala namang nakakausap yung isang OFW. Kaya kinakausap. Hanggang sa, yun, may ginagamit pa sila dyan. Kunwari, mag-video call pa yan sila. Na akala mo totoo sila yun, na gumagalaw-galaw pa. Alam mo ba dun sa Messenger, mayroong green technology dyan, na kunwari, gumagalaw-galaw lang sila. Pero ang totoo niyan, picture lang yan ng mga ginamit nila na mga dummy account na kunwari gumagalaw-galaw para mapatunayan mo na ka-video call mo yung tao, pero hindi totoo po yun. Okay, anong diskarte nila dyan? May ipapadala sila kunwari na package kasi kinaibigan ka, iba ginujowa, ganon. So may ipapadala silang package, tapos bago mo makuha yung package na nakapangalan sa'yo, magpapadala ka ng pera. Naku, pag ganun ho, at pag gumihingi na, no? Tandaan mo, kapag gumihingi na maipapadala kang pera, yari ka na po dyan. Scam yan. Okay? Kapag nagtulong po ang isang tao, hindi na po yan nanghihingi na kahit any amount. Gusto kanyang tulungan, hindi magpadala siya. I-receive mo, yan yung totoo. Pero the moment na maghingi na sa'yo ng pera na may babayaran ka daw doon sa logistic, may babayaran ka na, po, scam po yan. Maniwala ka sa akin. Po, humingi pa ako ng tulong para mabawi po yung pera ko. At mababalaan na rin po yung iba nating OFW na kababayan ko dito sa ibang bansa. Uso po ngayon kasi yung yung online loan. Ngayon po, pa ako sa loan na Migrants Express. Nag-fill up po ako. Nagtingin din pa ako sa
sa ano kung tunay po itong kanilang kumpanya po. Nandito naman po yung ano SIC number, tapos company name is Meganes Express Linden Corporation po. Ngayon po, nakapag-apply na po ako, tapos sabi nila mag-deposit daw ako ng 8,000 at yun po ay mag-a-add naman po yun sa mawi-withdraw ko. So sa madaling salita po, nagpadala pa ako ng pera through GCash po, 8,000 po. Ngayon po, yung 8,000 po yun, tapos saka ko po mawi-withdraw yun, may OTP po. Tapos ngayon po, binigyan nila sa akin yung OTP, yung pag-withdraw ko po, mali po yung ano, hindi ko alam bakit nagkaroon ako ng isang mali doon sa GCash number ko. Pero sa totoo lang, tama naman po yon. Ang sabi po sa akin, mag-withdraw ulit, mag-deposit po ulit ako ng another 15,000. Para po yun sa pag-unfreeze daw po ng account ko. Dahil sa system po nila yon, para sa system daw po nila yon. Nag-ano po ako, nag-ano ulit po ako, nag-deposit po ulit ako ng 15,000. Tapos po ngayon, nag-deposit pa ako ng 15,000. Tapos hindi ko po uli makuha po yon. Iwan ko sa anong kadahilanan. Nag-ano ulit pa ako, nag-deposit pala ako ng 15. Tapos ngayon po, sabi sa akin, mag-deposit po ulit ako ng 20,000. Nag-deposit pa ako ng 20,000. Tapos para po sa OTP yon, para sa system daw po nila yon, pero a-add din po yun nila sa ano ko, sa wallet ko. Totoo naman po doon sa wallet po ng kanilang ano, na-add po yon. Na-add po dito sa wallet. Tapos po, pag-withdraw ko po, sabi sa akin mga 5 to 15 minutes po, papasok na daw po yun sa account ko sa GCash. Tapos mga ilang minuto na po, walang pumasok. Tapos pagtingin ko ulit po sa wallet ko, sabi sa akin nung ano, tingnan ko daw po sa wallet. Sabi ko bumalik, tapos may ano po siya, may binigay ulit po siyang number na taga-finance po siya. Tapos yun po, nag-chat pa ako doon na ano pong nangyari. Sabi daw po ay na-over daw, kailangan ko daw bayaran yung tax na 16,000 mahigit daw po. Nag-ano na po ako, nag-react na po ako, bakit magbabayad pa ako ng 16,000? Ba't ako yung magbabayad ng tax? Sila nga yung nagpapautang. Sabi ko, hindi ko na lang po kukunin yung pera at ibalik ko na lang po yung diniposit ko na mahigit na sa 40,000 po. Yung po halos lahat po deposit ko, 2 buwan ko pong sahod yun. Tapos sabi ko, kung di nyo ibabalik yun, magrereklamo na po ako sa pulis. Sabi ko, ang sabi po nila, hindi daw ako papansinin ng pulis kasi may mga conversation daw po kami. Sabi ko, magrereklamo pa ako sa ano, kay Rapitol po. Hindi rin daw po ako papansinin ni Rapitol po. Tapos sabi ko, ipopost ko sila sa social media. Tapos yun po, binalak po nila ako. Hindi po nila binalik yung halos 40,000 pera. At least kahit hindi ko po makuha yung pera, at least nabalaan po yung mga kababayan na baka may mabiktima pa po sila. Naghihirap kami dito sa ibang bansa, tapos sila ay ano lang, kukunin lang nila basta-basta. Yun lang po, sana po mabigyan nyo ng action. Isisend ko po yung ano, yung mga pangalan kung kanino ko sinend yung mga pangalan kung kanino ko sinend yung pera. Yung mga ano nila, yung mga kasabwat nila. Yun lang po. Maraming salamat po. Kaya guys, laging tatandaan na kapag ang inuutangan nyo ay hinihingan kayo ng paunang bayad bago daw ma-release ang pera,
ay 100% ay mga scammer yan. At wag na wag kayong matatakot kapag sinasabihan kayong maharang kayo sa immigration or isusumbong kayo sa pulis kung hindi nyo na itutuloy ang paglo-loan nyo. Dahil estilo nila yan. Pero kahit paulit-ulit tayo nagpapaalala, ang nakakalungkot dito ay marami pa rin kababayan nating OFW ang nabibiktima.